Nawala ng bahay dahil sa sunog ang nasa 70 pamilya sa Pasay City. Isa raw sa mga posibleng sanhi ng naturang sunog ang paggamit ng iligal na koneksyon ng kuryente o yung tinatawag na jumper. Makibalita tayo kay Isay Reyes. Nang ibabaw ang naglalagablab na apoy sa gitna ng dilim sa Barangay 9 Zone 2 sa Pasay City kaninang madaling araw. Habang mahimbing ang tulog ng mga residente, bigla na lang daw sumiklab ang apoy. Sa videong ito, rinig pa ang tila pagsabog mula sa loob ng mga nasusunog na bahay. Mistulang walang laban ng tubig sa nagngangalit na apoy. Natutulog kasi ako kaya wala ako ng sagip. Ang mga residente tumulong na rin para mapabilis ang pag-apula sa sunog. At nang humupa ng apoy, baka sa mukha ng mga residente ang lungkot sa tila masamang panaginip. Si Lolo Lorenzo tumalon daw mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay para lang makaligtas. Pinauna ko lang yung asawa ko. Tapos ako, nagbahala na ako sa sarili ko. Binabalot yung ibang baro sa second floor. Nakapanig ako. Binuksan ko yung bintana. Tumalon ako sa kabilang pader. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 30 bahay ang natupok habang nasa 70 pamilya naman ang apektado. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng apoy pero aminado sila na maraming jumper sa lugar kaya problema sa kuryente ang isa sa mga posibleng sanhi. Talagang namang may jumper. Kasi hindi naman kami binibigyan pa ng talagang legal na kuryente kasi nga marami pang hinahanap. Kasi kumbaga ang bahay namin na tinitiran is hindi naman totaling amin lupa. Ilang residente ang nagtamo ng minor injuries pero mabuting wala namang nasawi. Paalala ng BFP, malaking peligro ang dala ng mga jumper o illegal na koneksyon ng kuryente sa mga bahay. We always reminded the public in general na paayos palagi sa certified electrician yung kanilang mga linya. Yung suggestion namin, pwede nilang tanggapin or immediately paayos nila. But ang focus namin nandito sa mga barangay chairman dahil sila ang nakakaalam ng mga kondisyon ng mga kabarangay po nila. Isay Reyes, GMA News.